Mahina mahina yung impeachment kay VP Sara. Wala na naniniwala diyan sa impeachment na yan ni VP Sara. Kaya eto ngayon, ginagawa na ng administrasyon ng lahat para mas lalo gumagawa, nag-experiment sila. Titingnan nila kung ito bang ginagawa kay Pastor makakaapekto, hindi. Focus pa rin kami. Wala pa rin kayo ebidensya kay Inday after 13 days. Wala pa rin kayong patunay. Umamin yung taga-COA na walang ninakaw si Inday Sara tapos na boxing. Doon pa lang tapos na boxing. Ito na, pakinggan nyo masasabi ni ni Harry Roque patungkol dyan sa impeachment. Gano'n ka walang kakwenta-kwenta yan? Dahil as an auditor, hindi naman siya talaga authorized to make any conclusion on behalf of the Commission on Audit. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Kaya hindi ko nga maintindihan, lalo ako naniniwala na you're just targeting the Vice President. Giniit ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na nawawalan umano ng legal na batayan ang Article 1 ng Articles of Impeachment dahil hindi pa umano pinal ang mga findings ng Commission on Audit o COA. Si Hannah Jane Sanchez sa report. Makaraang i-adjourn ang pagdinig ng Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabing dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na mismo mga testigo ng prosekusyon ng umamin na preliminary at recommendatory pa lamang ang audit findings. Kaya anya, hindi pa ito maaring gamitin batayan ng pananagutan laban kay Vice President Sara Duterte. Both witnesses have already admitted na preliminary lang yung findings ng audit, recommendatory. Which means, pag yan ang inamin mo, lahat na ipipresent mo dyan to prove the so-called irregularity, wala na, patay na. Kasi, in other words, you have no basis to sue the Vice President because hindi pa nga final whether, kasi supposedly dapat, hindi demanda mo isang tao kung meron ng final decision na irregular yung ginawa mo. Kaya you have to be accountable and you have to be prosecuted. Inamin na nga nilang wala So lahat ng mga tanong, lahat ng mga testigo ipipresenta nila, useless na lahat. They're wasting our time. Iginit din ni Panelo na walang tahasang pagbabawal sa paggamit ng alias sa liquidation ng confidential funds. Anya, bahagi ito ng pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga informant at sa mga operasyong may kaugnayan sa pambansang seguridad. Using your common sense, talagang pag sinabing confidential, since all of them are admitting na hindi dapat ipaalam kasi nang manganganib ang buhay ng mga informant, talagang aliases ang gagamitin mo. Kaya hindi ko nga maintindihan, lalo ako naniniwala na you're just targeting the Vice President. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Ayon pa kay Panelo, hindi dapat tratuhin ang confidential funds tulad ng ordinaryong gastusin ng pamahalaan dahil may mga impormasyong hindi maaring isa publiko upang hindi malagay sa panganib ang mga intelligence operations. Hindi mo po pwedeng ilabas lang lahat ng mga yan kasi it involves national security. Yan ang hindi ko maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, siguro naman naiintindihan kaya lang bawang target si VP Sara kaya panay kampanya nila. Kaugnay naman ang testimonya ng dating COA State Auditor tungkol sa umano'y prima facie presumption sa paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Panelo na hindi pa umano ito sapat upang patunayang may pananagutan ang Vice Presidente dahil bukas pa ang proseso ng audit at pang-aapila. Pag pumasok kasi yung notice of suspension mo, sinira mo na yung presumption. Madalit sabi, magkakaroon lang ng yung presumption mo, magiging conclusive lang yon. Kung nakapasok ka dito sa tatlo at naka-appeal ka na at may desisyon na, kasi ang dami pang appeal From notice of this, anong tawag doon? Notice of disallowance. Bisisingiling ka na, bayaran mo na yan. Pupunta ka pa sa commissioner Pag-uusapan pa nila. Pag na-deny yung appeal mo, pataka pa sa Korte Suprema. Madali sabi, hindi nga final Yun nga matagal na natin sinasabi. So walang basis talaga. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakahanap ng ebidensya na si Inday Sara
may pagnanakaw. Kaya si pastor na naman ang ano nila, tinatarget. Kaya si Bato na naman ang tinatarget. Gumawa na naman sila issue kay Bato, issue kay pastor, issue kay ganito, issue kay ganyan. Lahat na lang ng issue gagamitin nila para lang hindi makita yung kapalpakan nila sa impeachment, sa flood control, lahat yan. Mga buwisit talaga. Ganun ang ginagawa. Kaya nga, nandito tayo para i-expose lahat yan. Maintindihan nyo na lahat ng ito, ano lang to, diversion lang ito. Focus tayo sa saan? Sa flood control. Yung pagnanakaw nila, umuulan na ngayon, baha na naman. Oo, mga walang hiya kayo. Tapos nagkikredit grabbing na naman to. Demonyong mga taga-Malacanang na ito. Igit din ni Panelo na wala umano siyang nakikitang conflict of interest sa patuloy na pagganap ni Atty. Michael Poa bilang isa sa mga abogado ng depensa. There is absolutely no conflict of interest with Attorney Poa as former chief of staff and now as one of the lawyers. Wala namang conflict doon. Ano namang conflict doon? Sa pagkatapos ng panayam, muling iginit ni Panelo na hanggat hindi pa pinalang audit Bobo kasi yan si Rapi Tulfo eh. Ang utak niya nasa utin niya eh. Sa totoo lang, ang conflict of interest yung dalawa kayong magkapatid, nandiyan kayo sa Senado, tapos nasa isang ano pa kayo, nasa isang majority pa kayo, tapos putya aso pa kayo parehas ni Bongbong. Yun ang conflict of interest, mga walang hiya kayo. Tapos si Erwin Utog, si Erwin Tulfo, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, tapos sinasabi ng 18 Marines na nakatanggap din siya ng maletang pera. So yun ang conflict of interest. Mantakin mo, pinapangalanan ka na magnanakaw ka sa pera ng taong bayan, tas ikaw ang nag-iimbestiga sa mga taga-gobyerno na mga nang didispalko ng pera ng taong bayan. Yun ang conflict of interest, Rapi Tulfo. Hindi ka ba naman bobo? Hindi mo naiintindihan yun? Dapat unahin mo yung kapatid mo. Lin 83, salamat sa iyo dyan ha, mabuhay ka. O yun ang conflict of interest. Yung magnanakaw ka tapos nag-iimbestiga ka sa pagnanakaw, yun ang conflict of interest. Ang conflict of interest, si Bongbong Marcos na nagpagawa ng ICI tapos hindi naman siya kinasuhan ng ICI kasi siya talaga yung magnanakaw. Yun ang conflict of interest. Dami niyong alam. findings ng COA, hindi umano mapatutunayang ang aligasyon ng irregularidad sa ilalim ng Article 1 ng impeachment complaint. So pag sinabing hindi final ang findings mo, ibig sabihin dapat di ka nagdemanda. Isinagawa ang panayam kay dating Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo sa Senado ilang sandali matapos ng pag-adjourn ng ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. If you want a circus, this is the place to watch the proceeding. Para sa Diyos, Ebidensyang na ipapakita ang prosekusyon upang patunayan ang aligasyong betrayal of public trust laban kay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Si Daniela Paulite sa report. Ayon kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, wala pa ring napatutunayan ang House Boss Dada, nagpa-Gcash ako sa iyo ngayon. No? Titingnan natin pagka ganyan. Sige. Asan na? Wala naman, niloloko. Hindi, meron yan. Kasi ano si Gcash eh. You have received 200 pesos. Thank you very much, kay... Salamatan natin yung mga nagpapa-Gcash ha. Pinambibili ko ng protein yan eh. Tsaka pinapapagawa ko ng mga kalsada yan. Ako na magpapagawa ng kalsada. Maraming salamat sa iyo ha. Maraming salamat sa iyo. Walang nakalagay na pangalan dito eh. Pero thank you very much sa iyo. Mabuhay ka hanggang gusto mo hanggang 1 taon mabuhay ka pa. Execution Panel na paglabag sa batas o betrayal of public trust sa ika-13 araw ng impeachment trial. Sa Day 11 hanggang 13 ng paglilitis, tumestigo si dating COA-ICFAO State Auditor Roderick Wamil kaugnay ng liquidation ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Git ni Roque, personal na obserbasyon lamang ang inilatag ni Wamil at hindi opisyal na posisyon ng Commission on Audit. Yung mga obserbasyon na sinabi ng witness na nagtestigo ay mga personal na mga observation. Hindi yan opisyal na observation ng COA. Kakaiba na itsura ni Harry Roque. Yung mata ni Harry Roque magkalayo na, walang ginagawa ng gobyerno kay Harry Roque, nagbabago na itsura ni Harry Roque, nagmumukha ng cartoons. Buisit talaga to administrasyon na ito. Kasi ang COA will speak only in terms of a notice of yung denial, no? O di naman kaya order ng commission mismo, no?
So ang isang individual na auditor Kamukha na ni Harry Roque yung ano, yung karakter dun sa Ice Age. Walang iya, pinahirapan ng gobyerno talaga itong mga bumabati ko sa gobyerno. I cannot speak on behalf of the commission, no? Binanggit din ni Roque na nakaaapekto sa kredibilidad ng testigo ang pahayag ditong si VP Sara lamang ang naging vice-presidente. Oy, salamat ha, may nagpadala sa akin ng 400. Sa GCash, mabuhay kayo ha. Pambibili ko yan ng biskotso para mayroon tayong fundraising dyan sa KOJC. Salamat. Taas ang kamay. Sino dito yung nagpadala 400? Please. Babatiin kita, binabati kita, buong pamilya mo, lahat ng kasalanan ginawa mo mula nung bata ka hanggang ngayon. Wala na, nabura na yan. Pag gumawa ka bukas, bago na naman yan. Ayan na nga, si Jennifer Montesa, 8983, salamat sa iyo ha, mabuhay ka. Sana kung isa lang ang syota mo ngayon, maging 4 pa para mas masaya ang buhay mo. Na tumanggap ng confidential funds. Taliwasaan niya sa mga naunang record na nakatanggap din ng confidential funds. Sila Si Lord Ray Ricks dyan sa Australia, walang hiya, lumabas ang sabaw sa ilong ko. Bakit naman? Hindi totoo nga, si Harry Roque nagmukha ng cartoons dahil sa panggigipit nitong administrasyon na to Magkalayo na yung mata ni Harry Roque papunta na sa sentido. Pag napunta na dito sa sentido yung mata niyan, hindi na makakakita yan kasi ang makikita niyan pagkaparehas na side na. Yari. Kawawa naman si Harry Roque, visit kayo, pauwiin nyo na yan. ating Vice President Jejo Marbinay. Hindi siya dapat nagbibigay ng sariling interpretasyon. Yung banks ni Harry Roque nasa tenga na Tingnan nyo naman yung banks ni Harry Roque nasa tenga na. Visit kayo talaga, administrasyon. Tigilan nyo man na yung tao. Nakita nyo, nakatira na yung tao sa kahon Pauwi nyo na ng Pilipinas siya. Kinakawawa nyo itong mga nagtatanggol sa mga Duterte. Mga walang hiya talaga kayo. Makakarma talaga kayo. Magkakaroon kayo ng cancer sa mga mata talaga. Visit kayo. Kawawa naman si Harry Roque. Yung piluka. Yung piluka niya wala na sa ayos. Hindi na makita kung nasan yung nasan yung hiwa Yung kimpi niya nandito na sa gilid pag ganun na Putang ina niyan talaga kayo, mga hudas kayo talaga. Ang dapat na naging testimonya niya ay dapat limitado dun sa mga hakbang na ginawa niya, dun sa audit na ginawa niya, full stop. At hindi siya dapat nagkakaroon ng conclusion dahil as an auditor, hindi naman siya talaga authorized to make any conclusion on behalf of the Commission on Audit. Samantala, sinabi naman ni Attorney Harold Respicio na hindi pa sapat ang testimonya ni Wamil upang mapatunayan ang pananagutan ng Vice Presidente. Ayon kay Respicio, ang accountable officers sa confidential funds ay ang disbursing officer na humahawak at nagliliquidate ng pondo at hindi ang Vice President. Dahil dito sa same circular, sinasabi niya rin po, Wala nang salamin si Harry. Paano nga pag yung salamin niya nandito yung bilog, ganun. Yung mata niya magkalayo na. Kailangan yung salamin niya malayo na rin. Walang gumagawa ng ganun sa Austria. Yung salamin doon, puros nandito, nakatutok, ganun yung mata ni Harry, magkaaway na yata Yung isa yata, BBM supporter. Yung isa, Duterte supporter. O kaya, papunta na ron, naghihiwalay na sila. Buisit na yan kung sino yung mga accountable officer. Ang sabi po ng circular ay yung accountable officer, yung may hawak ng pera or yung may kakayahang humawak ng pera. Ngayon po, ayon din po sa circular, sino po yung humahawak at may kakayahang humawak ng pera? Yun po yung special disbursing Binenta na ni Harry yung salamin niya. Syempre, ang hirap, ang gastos. Ilang taon na si Harry dyan? Isang taon mahigit na. Mahal-mahal ng salamin. Ng cost of living dyan. Baka binenta niya na yung salamin niya. Kaya tulungan nga natin si Harry. Harry, pagpunta ko dyan, pagluluto kita humba. officer at hindi po si VP si Sara Duterte yun. As a matter of fact, yung isinulat po doon sa cheque ay yung pangalan ng Special Disbursing Officer. Siya yung humawak ng pera at siya yung nag-liquidate. Sa huli, giniit ni Respicio na prima facie case pa lamang ang inilalatag ng prosekusyon at wala pa umunong sapat na ebidensya upang mapatunayang may pananagutan si Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos at... Ang galing. Ganda ng balita. Di ba? Dito lang yan. Sa Busdada TV nyo lang mapapanood yan. Oo, masipag pa tayo mag-live ngayon.
Oo, masipag pa tayo mag-live ngayon, kaya samantalahin ninyo mga bossing. Oo, kaya mamaya ano natin, ipapakita natin ulit yung putol-putol na mga balita tungkol kay Inday Sara. Kalma lang kayo dyan. Maraming salamat. Grabe 3 oras na naman to. Saan kayo makakita ng ganyang vlog? Mula umpisa hanggang huli, bakbakan. Hindi kayo nalulungkot. Tuwan-tuwa kayo, di ba? Salamat sa lahat ng mga tumulong sa channel natin. Huwag kayong mag-alala. Pagka ganyan ng ganyan, sisipagin tayo lagi. Banata natin ng banata yung mga yan hanggang sa bangungutin sila. Maraming salamat sa inyo, ha? Patugtugin natin yung background music natin. Ayan, patugtugin natin yan habang tayo nagpapaalamanan. Hapon na naman. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ayan, sayaw na. Palakpakan yung matatapos ng linggong ito. Kaya kailangan lagi tayong happy. Happy, good vibes lang, ha? Kaya masyado malungkot sa buhay. Dahil habang sila'y nagnanakaw kayo nalulungkot, huwag kayo malungkot. Dito sa channel natin, pasasayahin ko kayo. Lahat ng mga balita rito gagawin nating makabuluhan at nakakatawa. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mabuhay kayo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog, ha? Thanks for sharing your blessings. Mabuhay kayo. I will upload this separately. Pa-upload natin yan as video. Kaya anuhin ninyo. Kaya i-like, i-share ninyo para makarating sa kinauukulan. Alright? See you. Thank you. God bless you. Mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. Magkita-kita tayo ulit. Mamayang gabi, sige, mag-vlog tayo ulit para tuloy-tuloy ang saya. Thank you very much. Good night, good morning, good afternoon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.